Kapag may pangarap ka, huwag kang titigil hanggang matupad mo ito. Magtrabaho ng mabuti, magtiwala sa sarili mo, at huwag kang sumuko sa mga pagsubok. Mapagpalang araw mga langga, ang napapanood niyo po ay ang buhay namin sa araw-araw dito sa bukid. Simpleng buhay at simpleng pamumuhay nga. Ngayong umaga nga ay nabutan ko ang aking pamangkin na sinuyo ng nanay na mag-igib ng panghugas sa ilog. Malapit nga lang ang ilog dito, likod bahay nga lang, kaya hindi siya ganoong mahihirapan. Araw-araw niya nga pala itong ginagawa. Ito yung simpleng pamamaraan niya para makatulong sa gawaing bahay kahit papano. Isang taon pa nga lang ang batang ito ay nasa poder na ng nanay at tatay. Sila na ang nag-alaga hanggang sa ngayong taon na ito ay magwawalo na. Napakalapit nga ng batang ito kay tatay na halos ultimo pagtulog ay doon na nga kasama ng tatay. Maputik nga ngayon dito sa bukid dahil galing sa pag-ulan kagabi. Maya-maya nga ay naghatid ang tatay ng kanyang nilagang kamote. Umagahan at merienda na nga ito na aming pinagsalu-saluhan. Sanay nga kaming kumain ito dahil nakakapagpabusog din naman ito. Mapasaging, gabi, kamote o balinghoy man. Maliliit nga lang pala ito pero sobrang tamis naman. At enjoy naman ng nanay habang kumakain nga ito ng kamote. Maya-maya pa nga mga langga ay sinundan ko ang nanay dahil sabi niya ay may pupuntahan daw siya. Yun pala ay doon siya pupunta sa mga pinagsibulan ng mga ampalayang ligaw. Dahil isa nga ang ampalayang ligaw sa nakakapagpababa ng kanyang BP at ng kanyang blood sugar. At pakiramdam niya nga ay malaki ang naitutulong ito sa kanyang katawan. Talbos at dahon nga lang pala nito ang kanyang kinukuha dahil wala pa itong bunga. Pero mga langga, ang bunga nito ay kinakain din ng nanay. Ang kagandahan nga lang mga langga sa ampalayang ligaw ay hindi na kailangang itanim dahil sa paligid nga lang ng mga damo at halaman ay tutumutubo na ito. Lalo na nga ngayong maulan ng panahon, nagkakalat lang ito kung saan-saan. Kaya hindi mahirap hanapin. Sa mga nagtataka nga po pala dyan kung bakit nasa tabing may bakod ang aming mga bahay, ay dati pong walang bakod ito. Pero dahil may nakabili na nga po ay binakuran na. Swerte nga lang ang nanay at tatay dahil ang kanilang kubo ay hindi naabot ng muhon. Kaya libre pa rin silang pwedeng tumira doon. Hindi na nga dyan may pinta ang mukha ng nanay sa sobrang pait ng ampalaya. Maya-maya pa nga ang mga langga ay naabutan ko ang tatay na nanggatong kahit mga basa ito. Wala namang pagpipilian ng tatay kahit mga basa ang mga gatong dahil pwede naman itong ilagay sa tabi ng apoy. Malayo-layo nga pala ang pinagkuhanan ng tatay ng gatong dahil nga dito sa paligid namin ay wala pa masyadong gatong na makukuha. Mukhang kukonti nga lang ang mga gatong pero mga langga, triple halos ang bigat nito dahil nga sa mga basa ito ngayon. Hindi nga lang kami pwedeng magreklamo dahil kapag gasol naman ang aming ginamit ay masyadong mahal ito at hindi ito papasok sa ating mga budget. Lalo na ang tatay na sa bukid lang nagtatrabaho. Mas importanteng bilhin nga ang bigas kaysa sa gasol dahil yung pang-apoy ay pwedeng-pwede namang gawaan ng paraan. Dahil kapag nasa bukid ka nga ay meron ka dapat mas higit na isaalang-alang at kung may bibilhin ka man ay dapat yung mga bagay na importante lang. Biniyak-biyak na nga rin pala ito ng tatay para pag nilagay natin sa tabi ng apoy ay mas mabilis itong matuyo. Gumamit na nga rin pala ang tatay ng maliit na palakol dahil kung ang kanyang itak ang gagamitin ay hindi kakayanin. Maraming bagay nga ang nasa bukid pero marami ring bagay ang pangangailangan mo na wala sa bukid. Ganito nga lang pala ang routine ng tatay araw-araw habang wala pa siyang trabaho. Gayunpaman ay pasalamat pa rin sa itaas dahil nakakaraos sa pang-araw-araw na pagkain. Ang mister ko naman habang hindi pa oras ng kanyang trabaho ay sinuyo ko munang mag-igib ng aming panggamit dito sa loob ng kubo. Medyo malayo nga pala ang kanyang inigiban nito. Gayunpaman hindi kami pwedeng magreklamo kasi kahit magreklamo ka naman ay wala ka rin namang pagpipilian. Mahirap at maalwan ang buhay sa bukid. Gayunpaman ay mas mainam na ito kaysa tayo ay mangupahan at magbayad ng malaking renta. At ang nanay nga rin pala dito mga langga ay naisipang hingiin yung patola sa likod ng bahay. Binigay ko na rin para rin lang aming maigulay at maiulam. Ito ko nga lang palang ipaalam sa inyo mga langga na natutuwa ang nanay at tatay sa patuloy niyong panonood ng aming mga videos. Maraming salamat po sa walang sawang suporta. Huwag po sana kayong magsasawa.